No-show pa rin sa Senado si Senador Bato de la Rosa pero itinanggi ng kanyang abogado na nagtatago siya. Humiling din ang senador sa Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa warrant of arrest ng ICC. Narito ang report ni Mon Gualvez. Hanggang ngayon, wala pang kumpirmasyon ng Department of Justice kaugnay ng sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla na may warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Si Bato ang PNP chief nung inilunsad ang madugong war on drugs sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kahit hindi pa nakikita ang mismong papel, nag-hine na ng petisyon sa Korte Suprema si De La Rosa para sa pag-i-issue ng temporary restraining order o ng writ of preliminary injunction. Sa isinumiting urgent manifestation ng kanyang kampo, hiniling niya ang TRO para pigilan ng pagpapatupad ng ICC warrant, red notice o surrender request. Pati na rin ang pagpapaabot ng anumang tulong sa mga testigo ng ICC sa pamamagitan ng Witness Protection Program at ang pagpapadala ng anumang mensahe na may kinalaman sa ICC sa pamamagitan ng diplomasya o ng mga law enforcement body. Hiniling din ng senador sa SC na atasan ng DOJ at DFA na maglabas ng patunay na meron niyang arrest warrant ang ICC laban sa kanya. Kanina, no-show ulit ang senador sa Senado. Huling nasilayan ng publiko si De La Rosa nang mamahagi ng tulong sa mga sinalanta ng bagyo sa Cebu. Pero sabi ng kanyang abogado, hindi nagtatago si Bato. No, he's not denying. He just want to secure more facts. The ombudsman himself, who is supposed to be an impeachable officer and who's supposed to be the protector of the people, but is now acting like the unofficial spokesperson of the ICC. Pero sakali raw na tuluyang aresto si De La Rosa, payo ng kanyang abogado, huwag gawing sanctuary ang Senado. I would not advise that. Simply because of the fact that the spokesperson of the Malacanang already declared that it would be illegal on the part of Senator to seek transfer in the Senate. According to her, the punishment of the crime allegedly committed by Senator De La Rosa is more than 6 years, forgetting the important point that such rule would only apply to punishment by local laws. Kaninang umaga, may ilang post sa kanyang Facebook account si Senator Bato, kabilang ang larawan kasamang Santo Niño. At ang isang post kasama naman ang kanyang spiritual advisor na si Father Shano Ubod ng Compostela Parish Church sa Cebu. Anya, kailangan daw niya ng gabay. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.